Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan na po natin ang unang kabanata ng istoryeng ibabahagi muna namin sa inyo. Huwag kayo dyan sa taas maglaro. Natutulog ang kuya nyo dyan, di ba? May pasok pa yun mamayang gabi. Narinig kong sigaw ni mama sa mga kapatid at pinsan ko. Laging ganyan ang mga kapatid, pinsan at mga pamangkin ko. Madalas maglaro sa bahay namin. Magkakatabi lang kasi ang mga bahay namin at ng mga kapatid ng nanay ko. Kaya madalas talaga dito sila naglalaro sa amin. Nagko-computer, PlayStation, habulan, taguan, at kung minsan nga kasama pa ang ibang mga batang kapitbahay. Bago ko ituloy ang aking istorya, ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Romel Giovanni de Torres, o simpleng Romel na lang. 21 anyos, matangkad, 5'11", gwapo, matipuno, dahil regular mag-gym tuwing weekends at nagtatrabaho bilang IT specialist sa isang IT company sa Makati. Panggabi ako dahil mas pinili ko ang schedule na yun. Sa umaga ang uwi ko. At dahil uwian ng mga bata sa tanghali galing eskwela, madalas nagigising ako ng alanganin bandang hapon dahil nga sa ingay ng paglalaro nila. Ngunit sa araw na to ng Martes, ay walang pasok ang mga bata sa eskwelahan, kaya mukhang maagang may mag-iingay sa amin. Pero dahil sa pagod, mabilis akong nakatulog. Nagising ako bandang 1:00 ng tanghali at nakaramdam ako na kailangan kong magbawas. Kaya lumabas ako ng kwarto para mag-CR sa baba. Naka-boxers lang ako dahil yun lang naman talaga ang suot ko pagtulog. Paglabas ko ng banyo ay nakita akong naglalaro sa sala ang mga pinsan ko kasama ang 3 batang kapitbahay. 2 batang babae at 1 batang bading. Lagi nilang kasama dito sa bahay ang bading na yun. Mukhang mabait naman. Kaso, maharot nga lang. Napailing na lang ako at napaisip na ang bata-bata pa bumigay na. Nacho, nasan si mama? Medyo inaantok pang tanong ko sa kapatid ko. Aling Mercy, nagpapa-pedicure daw kuya sagot ng kapatid ko. Tumango ako at biniling sa kanila ang bahay habang natutulog ako. At bago ako tumalikod, nahuli ko pang nakatingin ang bading na si Ronron sa nakaumbok sa boxer ko. Bago ako pumasok sa kwarto, narinig kong nagyaya ang isa sa mga pamangkin ko na umakyat sila sa itaas at magtaguan. Pahiga na sana ako nang mapatingin ako sa bintana. Mula doon, kitang-kita ko ang kapitbahay kong si Mabel na nagbibihis sa silid niya. Wala siyang pang-itaas na suot. At kitang-kita ko ang nakakatakam na hinaharap niya. Kung di ako nagkakamali, ay 18 years old lang ito at mas bata sa akin. Sexy si Mabel. At halos lahat ng lalaking barkada ko, pinaka-aasam talaga siya. Isa na nga ako roon. Humarap siya sa salamin at humaplos ng bahagya sa harapan niya habang nakaharap sa salamin. Unti-unti akong tinablan sa aking nasilayan. Ngunit mas matindi ang antok na nararamdaman ko. Kaya nahiga na ako at nakatulog ulit. Ang hindi ko alam, nakalimutan ko palang ilak ang pintuan ng kwarto ko. At naiwan ko yung bahagyang nakabukas. Napanaginipan kong inaangkin ko raw si Mabel
at halos mabuti ang mga mata niya sa panggigigil ko sa kanya. Ang galing-galing daw ni Mabel sa kama, kaya kahit panaginip lang, parang ramdam na ramdam ko talaga ang tunay na alapaap. Naalimpungatan ako at bahagyang ibinukas ang mga mata ko. Alam kong gising na ako ng mga sandaling yun, pero nagtataka ako na parang dama ko pa rin ang panaginip ko kay Mabel. Nang tuluyan ko nang imulat ang mga mata ko at tumingin pababa, ay nabigla ako sa nakita ko. Nakababa na hanggang tuhod ang boxer short ko. At nasa gilid ng higaan ko ang bading na si Ronron na abala sa kapilyuhan. At hindi yata namamalayan na nagising na ako. Napabalikwas ako ng bangon. At maging si Ronron man ay gulat na gulat din. Rumihistro ang takot sa mukha niya at agad na nagpaliwanag. Please kuya, I'm sorry po. Naglalaro kasi kami ng taguan eh. Nakita ko pong bukas ang room nyo kaya dito ako nagtago. Hindi ko naman po alam na silid nyo to eh. Tapos nakita ko na po kayong nakahiga dyan. Tapos nakababa yung short nyo habang natutulog. Mahabang paliwanag niya. Medyo nawala naman ang gulat ko. Pero nananatili lang akong nakatingin sa kanya. Please kuya, sorry po talaga. Hindi ko naman po sinasadya eh. Marting sabi ni Ronron. Please, huwag niyo po akong isusumbong sa mami ko. O kaya lalo na po sa ate ko. Alam kong magkaibigan po kayo ni ate. Pagmamakaawa pa niya. At bigla kong ang naalala ang ate niyang si Mabel. Nakababatang kapatid nga pala ni Mabel ang baklitang to. Si Mabel? At bigla kong naalala ang nakita ko kanina sa bintana bago ako matulog. Ang katawan niya, ang kinis at ang puti-puti. Ang panaginip ko. Unti-unting nagbalik ang naudlot na uhaw ko kay Mabel. Kuya Romel, sambit ni Ronron nang makitang tila nangangarap ako ng gising. Hindi ako sumagot. Muling nagising ang diwa ko kay Mabel. Umusad ako sa kama palapit sa kanya. At kinuha ko ang isang kamay ni Ronron. Tuloy mo yung ginagawa mo kanina. Ang utos ko sa kanya. Baka po'y sumbong mo ko sa amin. Wika niya pero halata akong excited ito na ituloy ang nasimulan niya. Ituloy mo na. Utos ko ulit. Tapos ay nahiga akong muli. Sinipat ko ang nakalak na pintuan. Nakalak na. Gagong Becky to ah. Hindi daw niya sinasadyang mapasok ang silid ko, pero nilak naman ang pinto. Ibinaba ko ang tingin ko kay Ronron. Kahit gamit ang dalawang kamay, hindi pa rin niya masakop ang pinagmamalaki kong alas. Enjoy na enjoy ang baklita sa akin. Parang nanalo sa Miss Gay. Sa tansya ko, dahil kaklase ito ng pinsan kong si Frame, mga nasa 12 o 13 anyos lamang siya. Maaga talagang magkalat ang mga katulad niya. Hindi naman ito ang unang karanasan ko sa mga bading. Nung high school ako nag-night swimming kami ng mga klase ko sa Antipolo. Nag-inuman kami at natulog nung napagod na. Nagising na lang ako nung bandang madaling araw na may tumitikim na sa akin. Medyo madilim noon pero naaninag ko yung class president namin yun. Nabigla talaga ako dahil hindi ko akalaing Becky pala siya. Hindi mo naman kasi halata sa mga kilos niya Dala marahil ng kalasingan, hinayaan ko na lang siya. At medyo naging awkward na ang mga pag-uusap namin matapos noon. Yung isa pa nung magkayayaan kami ng mga barkada ko nung college, na mag-inuman sa bahay nung tito ng tropa naming si Fred.
Malaki ang bahay ng uncle niya at mukhang mayaman. Kapareha din nung class president namin nung high school, wala ring bakas ng pagiging binabae ang tito ni Fred. Pero nagising na lang din ako ng madaling araw na nagpapakasasa na siya sa akin. Matapos ang isang linggo, may nagpa-LBC sa bahay namin para raw sa akin. Binuksan ko ang laman at nakita ko ang isang mamahaling cellphone. Alam kong galing yon sa tito ni Fred. Pero hindi na naulit yon dahil hindi naman na niya ako kinulit pa. Ipinikit ko ang mga mata ko at muling dumapo ang itsura kanina ni Mabel. Nakakatakam talaga. At siguradong mabango ang lahat sa kanya dahil malinis siya sa katawan. At ang malambot niyang labi, nakaisarap halikan. At habang iniisip ko yon, tiningnan ko si Ronron. At nakita kong todo bigay ito at hanggang sa tuluyan ko nang marating ang rurok. Walang sinayang si Ronron. Animoy gutom talaga to sa lalaki. Lumaypay ako pagkatapos at nakita kong nakatingin si Ronron sa akin. Ang gwapo niyo po kuya? Sambit niya. Ngumiti ako ng bahagya. Mukhang sanay ka na. Nakarami ka na siguro ng booking no? Pang-Alaska ko. Naku hindi po. Pangatlo ka pa lang po. Yung dalawa po sina Bertong, nagdi-deliver ng tubig. Tapos si Ibet, na tricycle driver. Pagbubunyag pa niya. Kilala ko naman ang mga binanggit niya. Maniwala ako sa'yo. Mukhang hustler ka na eh. Syempre po no. Pilyang sambit niya. Natutunan ko po yun sa ate ko eh. Sambit ni Ronron. Bigla akong natigilan. Sa ate mo? Kay Mabel? Paninigurado ko. Opo, mabilis na sagot niya. Lagi ko kasi silang nakikita at nahuhuli ng boyfriend niyang si Kuya Iskar. At minsan, nahuli ko naman siya sa may banyo namin na nakaluhod kay Kuya Jude. Yung anak nung nagninegosyo ng hardware sa kanto. Pagsisiwalat ni Ronron. Pinagbigyan niya si Jude? Pagkukumpirma ko. Opo. Mabilis ulit na sagot ni Ronron. Kahit boyfriend niya rin si Iskar? Tanong ko ulit. Opo. Sagot ulit ni Ronron. Nagitla ako sa nalaman. Ganun pala kahilig si Mabel. Unti-unti kong inabsorb ang kwento ni Ronron. Mahilig na talaga si Mabel. Pero, kuya, putol ni Ronron sa pag-iisip ko. Alam nyo, yan pong sa inyo yung pinakamalaking nakita ko. Mas malayong lamang po yan ng bongga kaysa kay Berto o kaya kay Ibet. O pati kina Kuya Iskar at Jude. Nakangising sabi ni Ronron. Biglang may naglaro sa isip ko. Isang maduming idea. Talaga? Nakangising kunwari na tanong ko. Opo, promise, mamatay man po ako. Pilyang turan pa niya. Ngumiti ako ng ngiting aso. At marahan kong sinabi, gusto mo ba uling matikman to next time? Yes naman po. Mabilis ulit na sagot niya. Hindi naaalis ang ngiti sa labi ko. Alam ko na ngayon kung papaano ako makakaisa kay Mabel. Abangan po natin ang next episode ng ating story.